Emerald, I'm glad to see you here. Matipid na ngumiti si Emerald at tumingin kay Pete. Sino bang mag-aakala na magkikita sila dito ngayon? Hindi niya tuloy alam kung anong gustong sasabihin dito. Si Pete ang isa sa mga taong laging tumutulong sa kanya noon, lalo na sa problemang pinansyal. Kaya nahulog ang loob niya dito ay dahil sa sobrang kabaitang ipinapakita nito. Yun nga lang pagkatapos ng kolehiyo, ay pumunta na ito sa ibang bansa upang doon kumuha ng masteral at hanggang ngayon hindi pa sila nakikita. Nawalan din sila ng kontak dahil sinira ni Sandra ang cellphone niya, tinapon ang kanyang SIM card. Kaya malaki ang pasasalamat niya na makita niya ito ngayon. Halos hindi kita makilala nung una kitang makita, kaya hindi ako kagad lumapit. Na-surprise lang ako nang tuluyang kitang mamukaan sa malapitan. Damn you. You look gorgeous, Emerald. Lalo ka pang gumanda. The awkward atmosphere settled between them and Emerald could only laugh a little before finally answering Pete. Hindi ko rin nakalang makikita kita dito. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin sa makulit na lalaking yon. Pete, before looking in the man's direction, who moved further away from them. The hall was bustling with people in their glamorous attire, but everyone was busy caring about others. That guy is an infamous actor. Maraming babaeng pinaiyak at sigurado akong pati ikaw gusto niyang paglaruan. Tipid na ngumiti si Emerald. Tinuon niyang tingin sa kupitan ng alak na kinuha niya mula sa nagdaang waiter pero hindi pa rin iniinom. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin alam kung bakit ako natipuhan niyang kulitin. Pete laughed. His laughter sounded like a melody to Emerald's ears. Kaagad namang namulang mang kanyang pisngi. Bakit bumibilis ang tibok ng aking puso? Hanggang ngayon ba ay may gusto pa rin ako sa kanya? Lihim niyang tanong sa sarili. Nang magangat siya ng tingin ay nagkasalubong ang mata nila ni Pete. It's because you are beautiful, Emerald. Kahit na sino talagang mahulog ang loob sa'yo. Did Pete praise her? Lalong namulang kanyang pisngi at upang itago yun ay inisang lagok niyang alak sa kanyang kupita. Saka nakangiting tumingin muli sa lalaking kaharap. Ganun pa rin ang itsura ko, Pete. Walang nagbago kahit pa nagpalit ako ng magandang damit. Pete clicked his tongue again. Didn't I tell you always? Huwag mong itagong kagandahan mo. Be more confident. Kung akong tatanungin ay masasabi kong mas maganda ka pa sa karamihan sa mga babaeng nandito. Sa pagkakataong ito, hindi mapigilan ni Emerald ang malapad ng ngiti na sumilay sa kanyang labi. This sentence coming from Pete's mouth was a repeated one. Nung may play sila sa kolehiyo at kakatapos niya lang ayusan ay ganito rin mismong sinabi ni Pete. Hindi niya rin makakalimutan ang unang pagkakataon na lumapit sa kanya si Pete. Nung araw ng sports meet nila ay bigla siyang dinatnan ng regla at dahil wala siyang pambili ng napkin at pating allowance niya kinuha ni Sandra. Kinapalan niyang mukha na manghiram sa kaklase pero ni Isay walang magpapahiram dahil siya utos ni Sandra. Pero lumapit sa kanya si Pete na may dalang isang balot ng sanitary pad at kahit na walang sinabi ay nag-iwan niya ng malaking impression kay Emerald. Mula noon ay silang dalawa nang palaging magkasama at magkakwentuhan at kahit pa pilit silang pinaglalayo ni Sandra ay hindi to hinahayaan ni Pete. Si Pete ang nag-iisang tagapagtanggol niya. Samantalang si Frederick na partner ni Emerald ng gabing yon ay kanina pa naghihintay sa entrance ng hotel. Pero hindi pa rin nakikita si Emerald. Noong tawagan siya ni Noriel na nakapasok na si Emerald sa loob ay nasa VIP room pa lang siya at kausap ang may birthday kaya hindi siya kagad nakababa. Kaya naman hindi niya na naabutan si Emerald. Ginala niyang mata sa bulwagan upang hanapin ang nawawalang babae at baka mag-isa lang ito sa sulok at hindi alam kung anong gagawin. Pero nang makita niyang ito may kausap na lalaki, at matamis pang nakangiti kagad ng umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Nanlisik ang mga mata niya sa nakita. Ni minsan, hindi pa siya nginitian ni Emerald ng ganito. Malalaki ang hakbang na nilapitan niyang mga to. Kanina ka pa pala dumating at hindi mo malang ako hinanap. Malamig ang boses na tanong niya. Biglang napalis ang ngiti sa labi ni Emerald nang marinig ang boses ni Frederick at nang magangat siya ng tingin. Ay nakita niyang seryoso at hindi may pintang mukha ni Frederick. Agad niyang naalalang nakasaad sa kontrata nila tungkol sa pakikipag-usap niya sa ibang lalaki dahil baka ikakasira ng imahe ng pamilya nito. Pero ngayon ay masaya siyang nakikipagkwentuhan kay Pete. Ano na lang ang sasabihin nito? Na hindi siya seryoso sa usapan nila? Paano kung bigla itong maghanap ng ibang babae at baliwalain siya?
Paano nang kinabukasan niya? Mabilis siyang tumayo para mag-explain pero biglang nagsalita si Pete at itong sumagot kay Frederick. Insan, patawad kung hindi kagad kita napuntahan. Kahit na nakabalik na ako ng Pilipinas. Hindi ko akalaing makikita kita dito. Wait, pinsan? Pabalik-balik ang tingin ni Emerald kay Frederick at Pete. What a small world indeed. Frederick gave Pete a little nod before setting his eyes on Emerald again, waiting for her answer. Pasensya na, Mr. Frederick. Isa pang bili ni Frederick sa kanya. Kapag nasa labas sila sa kanilang kwarto, ay huwag itong tawagin sa formal na pangalan. Kanina pa ako naghahanap sa'yo pero hindi kita makita. Are you really looking for me? O dahilan mo lang yan dahil labala ka sa pakipagkwentuhan sa lalaking ito. He pointed at Pete who pointed at himself and asked, bewildered. Emerald, magkakilala kayo ng pinsan ko? But Frederick answered, yes, she is my wife now and from now on, you can call her cousin too. Emerald's heart was shattered. Ang totoo ay may mutual understanding sila noon ni Pete at wala silang formal na usapan. Bago to umalis at dahil hindi na rin niya ito makontak ay wala na siyang naging balita dito. Ngayong nagkita sila, she was hoping to reminisce their feelings after her contract with Frederick. Pero paano na kung sinabi na ni Frederick dito na mag-asawa sila? Hindi pa rin makapaniwala si Pete sa narinig kaya matagal itong tumiti kay Emerald. Totoo bang sinabi niya Emerald? Habang nakatingin sa reaksyon ni Pete, pakiramdam ni Emerald ay basag na basag ang kanyang puso. Matagal niyang inalagaan sa kanyang puso si Pete, pero ngayong nakita na sila nito, hindi pa man namumungang pagmamahal niya para sa lalaki ay hinugot na kaagad ito ni Frederick. Yes, totoo ang sinabi ng pinsan mo, mag-asawa na kami. Nakayukong sagot niya. Ayaw niyang makita ng lalaki kung anong tunay niyang reaksyon. Oh, tumango-tango si Pete at mapait nang ngumiti. Kung ganon, pinsan na rin palang itatawag ko sa'yo ngayon. Biglang nagangatang tingin si Emerald na marinig ang sinabi ni Pete na parang isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Para sa kanya, ang hindi niya makakalimutang pangyayari sa buhay ay si Pete. Ito ang nag-iisang ilaw sa madilim niyang buhay. Done talking? Frederick sneered as he looked down at her, still talking to Pete. Don't worry, insan. Magkakilala kami ni Emerald dahil magkaklase kami sa kolehiyo. Biglang paliwanag naman ni Pete upang pawiin ang tila galit na naman sa boses ni Frederick. Frederick nodded. Hinawakan siya nito sa braso saka dinala sa isang hallway na walang gaanong tao saka lang siya nito binitawan. Dahil malakas ang pagkakabitaw sa kanya ni Frederick ay bahagya siyang nawala ng balanse at nauntog siya sa haligi. Napangiwi siya sa sakit at kagad na nahihimasang noo bago napasandal sa haligi. At matalim na tumingin kay Frederick pero ang lalaki wala malang balak na tulungan siya. What? Gusto mong tawagin ko si Pete para tulungan ka? Tinalikuran niya ito. Pero bago humugot ng sigarilyo at kagad yung sinindihan. You are so capable, Emerald. Kahit saan kaya mong kumuha ng lalaki para hindi ka maboring. Emerald gritted her teeth and her fist clenched tightly. Kung wala lang pera na involved sa kontrata nilang ito si Frederick, nung kang pagtitiisan niyang ugali nito. Wala naman kaming ibang pinag-usapan kung hindi kamusta lang. We didn't talk that long. Malamig na napaismit si Frederick. Do I need to remind you always? Ngayong mag-asawa na tayo, ay dala mo na rin ang pangalan ng mga Harrington. It's always about the family name. Hindi ininda ni Emerald ang sama ng loob at muli humingi dito ng tawad. I'm sorry, hindi na maulit. Tandaan mo, Emerald, may utang ka pang dapat na bayaran sa akin. Frederick dumped the cigarette on the banister and turned towards Emerald. Bigla siya nitong sinungguban at niyakap sa bewang bago sinandal sa haligi. Hindi ko nakakalimutan yon, Mr. Harrington. Nangingit-ngit na sagot niya. Gusto niya itong itulak pero hindi niya magawa dahil napakalakas nito. Hindi niya naaamoy ang alak sa hininga nito kaya alam niyang hindi pa ito nakakainom. Pero sa inakto nito ay para na itong nakainom. How could you pay me then, Emerald? Frederick rested his face on her neck and slowly sniffed at it. Gagamitin mo bang katawan mo? Mr. Harrington. Emerald was clearly offended. Malakas niyang tinulak si Frederick at nagawa niyang makalayo sa kamalakas tong sinampal. May utang ako sa iyong pera, pero hindi ibig sabihin nun, ibababa ko ng dignidad ko para mabayaran yon. Kahit aabutin ako ng edad kung saan uugod-ugod na ako'y magtatrabaho ako para mabayaran kita sa maayos na paraan.
Imbis na masaktan dahil sa pagsampal niya, ay ngumisi lang si Frederick. His arms stretched and locked her in between with the pillar behind her. Nagkasalubong ang mga mata nila at matagal na nagtitigan pero ni isa ay walang nagsalita hanggang sa isang boses na malamyos pakinggan ng pumukaw sa kanilang dalawa. Frederick! Tila na kuryente si Frederick na kagad siyang binitawan at tinalikuran sa kahinarap kung sino man ang nagsalita. Out of curiosity napatingin din si Emerald. Ganun na lang ang paglaki ng mata niya nang makilala ko sinong babae. Si Monique Montana, isa sa pinakasikat na artista sa henerasyon ngayon. At base sa klase ng pagtiting ni Frederick dito, ay mukhang magkakilalang dalawa. Biglang naliit si Emerald at nanatili sa likuran ni Frederick dahil hindi niya kayang makipagtitigan sa aktres na ngayon ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. That's the limited edition gown made by a famous designer from Dubai. Kaya pala hindi ko na siya nakuha kasi meron nang nakabili. It was the only one in the country. You are so lucky, girl. Her tone was enthusiastic, but Emerald could hear the mocking and hostile tone behind it. Hindi siya kilala ng babae pero bakit kung paano ito magsalita sa kanya ay para siya nitong kaaway. Dahil ba kay Frederick, hinayaan niya na mag-usap ang dalawa at hindi nakaligtas sa paningin niyang kadalasang paghaplos ng aktres sa braso ni Frederick. Pero hinahayaan lang yun ng lalaki. Tahimik na napaismid si Emerald. Ayaw mo kong makipagkwentuhan sa ibang lalaki pero ikaw itong may kinakalantaring babae. Napukaw lamang ang diwa niya nang bigla siya nitong kausapin. Anyway, ngayon lang kita nakita. Have we met before? Sa dami ng bisita sa birthday party ko, hindi ko na alam kung sinong inimbita ko. Mahinang napatawa si Monique. Tipid nang humiti si Emerald. Behind those soft laughs are words that doubt if she is crashing the party. Inindan ni Emerald ang mapang-insulto nitong tingin sa kasumulyap kay Frederick. Magkasama kami ni Frederick. Tumango si Monique at nanlalamig na tumingin kay Frederick. Really? Is she your companion? You know I hate it when unknown people come to my party. Monique glanced at Emerald with narrowed eyes. Mariing na ikuyom ni Emerald ang kamao. Wala siyang balak na magsalita, kaya hinayaan niya na si Frederick ang mag-explain. Yes, she's with me. She's a friend. Biglang umangat na tingin si Emerald upang tingnan si Frederick pero iniwas na lalaki ang tingin. Napatda siya sa narinig pero base sa naobserbahan niyang relasyon ng dalawa ay hindi na siya nagsalita. Kaibigan, is she special friend or an ordinary friend? Ordinary friend. Nanatili sa pagkakayuko si Emerald dahil sa malamig na sagot ni Frederick. Of course, for Frederick, she is an ordinary friend when he meets another woman. Marahil siya nagpakawala ng buntong hininga para pakalmahin ang sarili. Hindi na siya dapat magtagal sa nakakasuffocate na paligid. Frederick is telling the truth. We are ordinary friends. I just accompanied him tonight because of some special circumstances. Maiwan ko na muna kayo at hindi ko na kayo istorbohin sa inyong pag-uusap. Hindi nintay ni Emerald na sumagot sino man sa dalawa at bumalik sa bulwagan. Ayaw niyang uminom dahil takot siya na malasing pero masama ang loob niya dahil sa eksena sa hallway. Why is her life so miserable? Bakit simula pagkabata hanggang ngayon ay lagi na lang siyang minamaliit ng mga tao? Kumuha siya ng champagne sa nagdaang waiter at naghanap ng bakanting mauupuan. Hindi nagtagal ay may umupo sa harapan niya. Akmang papaalisin niya yon nang makitang si Pete yon. Why are you alone? Nasaan ang asawa mo? With that exact moment, tumunog ang phone niya at may nagpadala ng mensahe na sinasabing tawagan niya si Noriel at sunduin na siya pauwi dahil kailangan itong samahan si Monique at lasing ng aktres. Emerald didn't reply and only liked Frederick's text. Inubos ng laman ng kupita at tumayo. I'm sorry, Pete. We can talk another time. Kailangan ko na umuwi. Pete stood next to her and smiled. Ihatid na kita. Magkababata si Insan at Monique. Matagal na silang magkakilala kaya ganun sila ka-close. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sumisiksik sa utak ni Emerald habang nakahiga sa kama. Matapos niyang maligot patuyuin ang buhok. Pumayag siyang ihatid ni Pete at natuloy ang nuudlot nilang kwentuhan pero ngayon nalaman naman niya kung anong relasyon ni Frederick at Monique ay hindi naman siya mapakali. Kinailangan niya pang magsinungaling kay Lola Andrea kanina dahil naabutan pa niya ito nagising at tila naghihintay sa kanila ni Frederick. Nagtaka ito kung bakit hindi siya kasama ng asawa at bakit ibang naghatid sa kanya pero kagad na nagsinungaling si Emerald na may importante pang ginawa si Frederick sa opisina. Kaya pinauna siya nito na umuwi. Why am I so bothered about Frederick and Monique's relationship?
Hindi na dapat ako mangialam kung gaano man sila ka-close at kung magkakilala sila mula pagkabata. I should be happy dahil nagkita na kami ni Pete. Pero bakit hindi mawala sa isip niya na ibang babaeng kasama ngayon ni Frederick? Sa sobrang pag-iisip ay nakatulog si Emerald pero hindi pa man lumalalim ang tulog niya. Nang bigla siyang magising dahil siya maras sa pagbukas ng pinto at malakas sa pagsara nun. Naalimpungatan siya ng gising pero hindi kaagad bumangon. Emerald, how dare you complain to my grandmother? May iritasyon sa boses ni Frederick nang tanungin siya nito. Dahil siya narinigin na pabalikwas ng bangon sa Emerald at pungas-pungas na hinarap si Frederick. What complaint? Hindi ako nagreklamo kay Lola Andrea. Nakita niya lang na may ibang sasakyang naghatid sa akin kaya tinanong niya ako kung saan ka daw at bakit hindi ikaw ang kasama ko? Wala akong ibang sinabi bukod sa may inayos ka sa kumpanya. Tumingala siya upang tignan ito. Hindi ba't nagpadala ko sa'yo ng mensahe? Biglang nagkasalubong ang kilay ni Frederick at kagad na kinuha ang phone sa bulsa sa katinignan kung totoo ang sinabi niya. Na walang pagkakunot ng noon nito pero ilang segundong lumipas ay bumalik yon at matalim na tumingin sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Natawagan mo si Noriel para ihatid ka? Bakit ibang lalaki naghatid sa'yo? Kakilala ko si Pete, kaya wala naman sigurong masama kung siyang maghahatid sa akin pa uwi. Isa pa, ayaw kong gambalain si Noriel. Dahil gabi na. Emerald, ilang beses ba kitang paaalalahanan sa mata ng ibang tao ay mag-asawa na tayo? Do you really need to disobey me? And let another man bring you home? Nakaismid na akusa ni Frederick. He crossed his arms in front of his chest and looked down at her with a heavy gaze. Kanina pa bago matulog, hindi magandang pakiramdam ni Emerald at dahil sa sinabi ni Frederick ay nagpanting ang kanyang tenga. Hindi niya napigilan itong sagutin. Frederick, hindi ba't unfair naman yata na ako ang inakusahan mo? Kung ikaw mismo ay may ibang babae ring na hinahatid. Paano kung malaman to ng lola mo? Nakipaglaban ng titigan si Emerald at pareho silang hindi nakapagsalita. The silent atmosphere fell into awkwardness. Maya-may si Emerald ang muling nagsalita. Sa pagkakataong ito ay nakababa na siya sa kama at nakatayot hindi kalayuan kay Frederick. Mr. Harrington, hindi sa inaakusahan kita pero maraming mas nakakilala sa inyo sa party. At ano na lang ang sasabihin nila kung nakita nilang ibang babaeng kasama mo? Dapat baliktarin mo rin ang sitwasyon. Hindi ka rin single para makipagmabutihan sa ibang babae. Gusto mo na makipag-cooperate ako sa iyo sa kontratang kasal na ito pero sana gawin mo rin ang parte mo. Sa totoo lang talagang masamang loob niya kay Frederick. Itong nagutos kay Noriel na sunduin siya, ayusan at dalhin sa party. Pero pagdating naman doon, hindi rin sila matagal na magkasama dahil inuna nito na entertain ng ibang babae. Mabuti na lang at nakita niya si Pete doon. Kahit papaano hindi siya nag-iisa at may iba siyang kausap. Mukhang nakaintindi naman si Frederick sa reklamo niya kaya kagad na lumambot ang ekspresyon ng mukha nito saka napakamot sa batok. It's my fault. Huwag kang na mag-alala. Sa susunod ay dapat bigyan ko ng atensyon ng kilos ko. Tumango si Emerald at tinanggap ang paghingi nito ng pasensya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naligo si Frederick samantalang si Emerald ay bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan na lang niya nalaman na sa study pala natulog si Frederick at nang malaman to ni Lola Andrea ay natuwa pa to. Dapat lang naparusahan mo siya kapag may nagawa siyang pagkakamali, iha. Nakangiting sabi ng matanda habang magkaharap sila sa hapagkainan at sabay na nag-almusal. Hindi po ako yan la, ngunit kahit na anong sabihin ni Emerald ay hindi siya pinakinggan ng matanda. Kaya hinayaan na lang siya sa kung anong gusto nitong isipin dahil lalo lamang itong naniniwala kapag marami siyang sinasabi. Sa mata ng ibang tao ay tunay na silang mag-asawa ni Frederick at kung may hindi sila pagkakaintindihan ay malalaman kagad ng mga ito. Matapos kumain ay nagpaalam siyang bumalik sa kwarto at binuksan ng laptop na nasa kwarto upang mag-check ng emails. Pinagamit sa kanya ni Frederick ang laptop nito dahil hindi naman ito ginagamit. Nitong nakarang araw ay abala si Emerald sa pagsumite ng mga resume para maghanap ng trabaho pero wala pang nagre-reply sa kanya para sa interview. Alam niyang may kinalaman doon ang kapatid dahil noong katatapos niya lang na mag-graduate ng kolehiyo ay siniraan itong pangalan niya. Sa iba't ibang kumpanyang kilala nito. Mabuti na lang at meron siyang isang kaibigan sa high school na hanggang ngayon ay kukontak pa niya. At itong nagtulong sa kanya para magkaroon siya ng interview. Para sa advertising company, nakasosyo ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. Muli niyang inayos ang resume at pinadala yon sa email na binigay ng kaibigan at puno ng pag-asang nananalangin na sana matanggap na siya sa trabaho. Mataas ang credentials niya, lalo na sa academic kaso
Hindi nga niya yun magamit dahil kay Sandra. Kailangan niyang trabahong ito para maumpisa na niyang pagbabayad ng utang kay Frederick. Buong araw naghintay siya ng reply pero wala siyang natanggap at nawawala na siya ng pag-asa. Nang gabing yun hindi rin nakauwi si Frederick na lalong nagpabigat sa loob ni Emerald. Makakaalis pa kaya siya sa kinalulugmukan niya?